Naku mga ka-good news, magugulantang kayo at magigimbal dito sa revelasyon na ito ng isa sa ating mga ka-vlogger tungkol sa buhay at pinanggalingan ni Alice Guo, lalo na itong koneksyon ng kanyang ama sa kanya at dito sa Pilipinas. Atin panoorin ang bidyong ito. Pasok lang na balita, kumpirmado na ang ama ni Mayor Alice Guo may koneksyon umano sa komunistang partido. Ito ay lumabas sa ulat ng kilalang independent journalist na si David Chang, kung saan ay napag-alaman nito na ang mga angka ng Guo mula sa maliit na bayan ng Jinjin sa Fujian, China ay bahagi ng tinatawag na Chautai family na tumutukoy sa pinagmula ng mga angkan ng mga Guo. At paglipas ng panahon, ang mga ito ay kumalat na sa buong Asya. Nako, itong angkan pala ni Alice Guo ay isang well-known at isang malaking angkan kinabibilangan ng Chautai. Ang Chautai ay napakalaking clan pala yan ng China at yan ay na-involve sa mga maraming sindikato. Kaya dito nire-reveal ng ating ka-vlogger ang buhay ni Alice Guo at ang mga koneksyon ng kanyang ama na nagdadala kay Alice Guo sa Pilipinas at nagbigay kay Alice Guo ng milyon-milyon na salapi para ipamuhunan dito sa Pilipinas. Kung kaya't may angkan na ang mga Guo sa maraming parte ng mundo, narito ang nakakagulat at nakakapanindig balahibo sa tunay na pagkatao ng Bamban Tarlac Mayor na si Alice Guo na tiyak na ikakagulat nyo. Kaya naman ang manalong mayor ng Bamban Tarlac, si Mayor Alice Guo, ay umani ito ng papuri sa kanyang mga kalahi mula sa Hong Kong Chautai Guo Association. At kung mapapansin natin sa dalawang ito na wala ang Guo sa isang asosasyon, ay mapapansin natin na ang Chautai Association ay ang mas malawak na asosasyon na kinabibilangan lamang ng Guo clan. Itong pagkapanalo ni Alice Guo as a Bamban Mayor diyan sa Tarlac ay nag-iingay ito sa China. Sikat na sikat siya doon at nalatala sa mga pahayagan sa China. Kaya itong si Alice Guo ay hindi ito galing sa mahirap. Sabi nga niya, galing siya sa mahirap na angkan, parang Cinderella story, at nag-iisa lang siya sa farm. Palaging binabanggit niya yung farm na yan. Yun pala ay planted siya at nanggaling siya sa malaking angkan na mayaman. Mayaman dahil sa ang kanyang tatay ay konektado sa napakaraming sindikatong grupo sa China. Bukod pa riyan ay mayroon ding tinatawag na Philippine Chautai Association na sinasabi namang pinamumunuan ng ama ni Mayor Alice Guo. Ang kanilang asosasyon ay napapabilang din sa ilang asosasyon kung saan ang ilang miyembro at opisyal nito ay mga opisyal ng komunistang partido. Gaya na lang sa isa pang selebrasyon mula sa larawang ito para sa bagong pinuno ng isa pang organisasyon na konektado sa asosasyon ng ama ni Mayor Alice Guo. Ito, bakit kaya ang ating gobyerno hindi binigyan ng pansin ang balitang ito? Ang balitang ito ay galing to sa ABS-CBN. At bakit sinabi na dito na ang kanyang tatay ay membro ng Partidong Komunista pero walang ginagawa ang ating gobyerno? Kung ganon na ang kanyang tatay ay komunista, ibig sabihin komunista din itong si Alice Guo. At kung ito'y planted, ay delikado. Kasi kung magkaroon na ito ng malaking koneksyon sa Pilipinas, itong si Alice Guo, ay malaya niyang papasukin ang mga Chinese na kasama niya sa kanyang mga asosasyon or yung Partidong Komunistang Chinese. Dahil automatic na itong si Alice Guo ay isa din sa membro nito. Dahil ang kanyang ama ay membro din nito. At hindi lang sa Fujian Gang or Fujian Syndicate Group ay malaki ang posisyon ng ama nitong si Alice Guo. Dinaluhan naman ng isang Deputy Director of the Coordination Department of the Joint Office na kilala rin umano bilang top spy agency ng Partidong Komunista ng China. Bukod pa dito ay dumalo rin sa selebrasyon ng Vice Chairman at President ng Fujian Association na nasasangkot naman sa ilang illegal Chinese police station sa iba't ibang bansa. Sa madaling salita, ang ama ni Mayor Alice Guo ay may koneksyon at hindi mawawala ang posibilidad ng may kooperasyon sa mga gawain ng komunistang partido ng China. Yan ang pinakadelikado, yung komunistang grupo ng kanyang ama. Pero hindi lang yan, nakapagtataka bakit sa Bamban nilagay ang Pugo Hub.
kung walang koneksyon dito si Alice Guo. Ang pinalabas nila ay lupa daw ni Alice Guo yung pinagtayuan at nagrirenta ito, ang Pugo. Ngayon, bakit ganyan ang plano na bibili ng napakalaking lupain sa Bamban itong si Alice Guo? Ibig sabihin, preparasyon yun. Preparasyon para sa pagdating ng ilang taon lang, 2 taon lang galing nang nanalo ito pagka-mayor, ay nag-start na diyan ang construction nitong Pugo buildings. At ang nagkakagulat ng mga building na yan, ang design pala ng mga building na yan ay pangyera. Matitibay ang paggagawa ng mga building at merong mga basement at merong mga tunnel na exit tunnel palabas. Kung diyan, abiriya, ay meron silang sikretong passage palabas ng compound. Kaya tinawag yan ni PMC na fortress ang mga Pugo Hub. Ibig sabihin ng fortress ay mga building na ang purpose ng paggawa nito ay para sa security at pwedeng sa tinatawag natin na giyera. At sa pamamagitan ng impluwensyang ito, ay hindi talaga malabong nakikinabang ang komunistang partido sa asosasyong ito. Lalo pa at naging mayor ang anak ng presidente ng asosasyong ito. Ayan. Na pinipilit pa na siya ay isang Pilipino. Totoo yan. Subalit bukod sa hindi nag-i-exist ang pangalan ng mga magulang nito na nakalagay sa kanyang birth certificate, ay wala rin siyang maaalala mula sa kanyang kabataan at wala din siyang maipakita kahit isang larawan mula sa kanyang kabataan na nagpapahiwatig na hindi siya lumaki sa Pilipinas. Ito ang pagkakamali nila Alice Guo kasi ang kanilang script ay hindi nila isinama sa script niya ang kanyang mga childhood friends. Kasi kung dyan talaga siya, nang maliit pa siya sa Bamban, ay meron talaga siyang mga kalaro. Di ba? Bakit wala siyang maipakita? Kasi dumating siya diyan ay 18 years old na siya. At siya ay planted talaga. Nilagay talaga siya diyan, kung sino man naglagay, ay siguradong makasubra sa kapangyarihan ang naglagay niyan. Kasi bakit ang Pugo Hub ay nandyan? Bilyones ang ang puhunan ng Pugo Hub. At ang Pugo Hub ay involved sa lahat ng sindikato. From pornography, trafficking, gamings, syndicated gamings, at kung ano-ano pa na scam sa internet ay ginagawa diyan sa Pugo Hub. Kaya nagiging pugad ng sindikato ang Pugo Hub. At ang nakinabang diyan ay mga Chinese mafia. Yung tinatawag na counterpart ng mafia. So tatawagin na lang natin na Chinese mafia. Okay, tapusin na natin ang video ito. Kaya't gaya ng ilang Chinese, ang mother tongue nito ay hirap sa letrang R. Isang indikasyon na purong kulturang Chinese ang kanyang kinamulatan at ang mas malapit niyang ugnayan sa mga Chino kaysa sa sinasabi niyang ina niyang Pilipino. Ayan, yung nag-viral na video na yung kanyang dila ay napipilipit kapag nagsalita kasi nahirapan talaga siya. Pero nakakahiya na hindi ka nag-aral. Yung sumasahid doon, nag-aral. Tuwing may nagtatanong po sa akin, Ito na naman. saan ka nagtapos? Tingnan niyo yung dila. Saan ka nag-aral? Aral. Ang Karen, sorry pero nahihiya po ako. Ako po, nag-aral po ako ng tutorial. Kahit na 2 taon nilang pinagsanay ng kanyang kapatid ang pagsalita ng Pilipino, ng Tagalog, ay napilipit talaga ang kanilang mga dila. At isa pa dyan, bakit hindi naniwala ang gobyerno doon sa sinasabi ng kanyang kapatid na babae na sila ay planted, nilagay sila dyan. Ang kapatid ni Alice Guo na mayor ng Bamban. 我是爱丽做的姐姐. Oo, tama kayo. Hindi talaga siya Filipino. Lumaki kami sa isang maliit na kubo sa Guizhou, China. Ang Guizhou ay isa sa mga pinakamahirap na lugar sa China. Kadalasan, ang triad ang nagpapatakbo ng bayan namin. Kung di mo alam kung ano ang triad, isa itong organized syndicate sa China. Kung merong yakuza ang Japan, kami naman ay may triad. Pero madiskarte ang tatay namin. Doon siya nakakuha ng trabaho at napalago niya ang negosyo niya, lalo na sa mga pogo. Kaya yumaman din kami, kaso sa maling paraan. Parang wala lang yung video na yon na kumalat ay hindi napansin ng gobyerno.
napaka-importante ng revelasyon na yun kasi yung kapatid niya na si Lago, yun ang nagsasabi na talagang planted sila dyan, nilagay sila dyan ng komunistang gobyerno ng China para mag-spy sa Pilipinas. At dito makikita rin sa report na ito galing sa ABS-CBN na ang kanyang ama ay isang sindikato talaga. Alright, so bato-bato sa langit na maano gumagalit. Ako'y magpaalam na. Mga ka-good news, hanggang sa muli. God bless the Philippines.